Sa mundo ng showbiz sa Pilipinas, may isang panahon na ang pagiging bold star ay hindi lang trabaho. Isa itong sugal. Sugal sa imahe, reputasyon, at minsan, sa sarili mong pagkatao. Isa sa mga pangalan na sumabak at umangat sa panahong iyon ay si Rica Peralejo. Kilala bilang Banyo Queen, naging bahagi siya ng sexy film era noong early 2000s. Isang panahong ang pagiging daring ay mabilis magdala ng kasikatan, pero mabigat ang kapalit. Hindi lang ito tungkol sa exposure o kita. Ito ay kung gaano kalaki ang isinusuko mo para manatili sa industriya. Sa era na iyon, malinaw ang galaw ng industriya. Kapag humina ang wholesome image mo, may isang direksyong bukas, ang pagpasok sa sexy films. Hindi ito laging kusang desisyon. Para sa iba, ito ay survival. Para manatiling relevant. Para hindi mapalitan. Para magpatuloy ang kita. At iyon ang sitwasyong kinaharap ni Rica. Isang batang nagsimula ng maaga at halos walang luxury na pumili ng mas komportableng landas. Bago ang lahat, nagsimula siya bilang child star sa Ang TV. Isang programa na naging pundasyon ng maraming artista. Doon siya unang nakilala at minahal ng publiko. Kasama niya sa batch ang mga artistang tulad nina Angelo De Leon, Bobby Andrews at Red Sternberg. Mula roon, naging bahagi siya ng TGIS at Gimmick kung saan nabuo ang kanyang imahe bilang sweet, wholesome at girl next door. Sa panahong iyon, isa siya sa mga artistang madaling i-market, fresh, relatable at malinis ang image. Pero habang tumatagal, nagbabago ang industriya. At kasabay ng pagbabagong iyon, nagbabago rin ang demand. Hindi sapat ang pagiging safe. Kailangan mong maging interesting. Kailangan mong maging relevant. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Kasabay niya sa pag-angat ang mga artistang kalaunan ay nagkaroon din ng kani-kanilang transformation tulad nina Diana Zubiri at Aubrey Miles. Mga pangalang naging bahagi rin ng sexy film landscape. Iba-iba man ang kwento, iisa ang realidad. Kapag pumasok ka sa ganitong uri ng roles, mahirap nang bumalik sa dati. Sa panlabas, parang normal na trajectory lang, mula teen star papunta sa mas mature roles. Pero sa loob, iba ang nangyayari. Ipinanganak si Rica noong March 7, 1981 at lumaki sa Quezon City sa isang simpleng pamilya. Bata pa lang, siya na ang naging breadwinner. Hindi ito simpleng pagpasok sa showbiz, ito ay pangangailangan. May mga pamilyang umaasa, may responsibilidad na hindi pwedeng i-delay. Kaya sa murang edad, natutunan niyang unahin ang iba bago ang sarili, isang bagay na kalaunan, naging dahilan kung bakit nahirapan siyang kilalanin kung ano talaga ang gusto niya. Habang tumatagal sa industriya, dumating ang puntong kailangan niyang magbago. Unti-unting nawawala ang mga roles na bagay sa kanya. At sa industriyang ito, walang naghihintay. Kapag hindi ka sumabay, mapapalitan ka. Kaya sumugal siya, pumasok siya sa sexy films. Hindi lang ito simpleng shift ng roles, ito ay total na pagbabago ng imahe. Sa harap ng kamera, kailangan niyang maging mas daring, mas bold, mas confident. Kahit sa loob, hindi siya sigurado. Kailangan niyang tanggapin na magbabago ang tingin ng publiko sa kanya. Na mula sa sweet magiging sexy, mula sa role model magiging kontrobersyal. At habang sumisikat siya, kasabay nito ang pagtaas ng pressure. Pressure na panatilihin ang katawan. Pressure na higitan ang previous projects. Pressure na patunayan na kaya niyang sumabay sa expectations. Nakaranas siya ng eating disorder dahil sa matinding expectation na maging sexy. Nagpa-breast implant siya. Isang desisyong hindi bunga ng kumpiyansa, kundi ng insecurity at standard ng industriya. Sa madaling salita, hindi niya binago ang sarili niya dahil gusto niya, kundi dahil kailangan. At doon nagsimulang lumabo ang linya kung sino siya at kung sino ang gusto ng industriya na maging siya. Unti-unti, nawawala ang kontrol at para takasan ang bigat ng lahat, pumasok siya sa party girl lifestyle. Inom, gimmick, walang tigil, sa panlabas mukhang masaya, mukhang free. Pero sa loob kabaligtaran dahil kapag natapos ang ingay, kapag nag-isa ka na, doon papasok ang katotohanan at ang katotohanan, hindi siya masaya.
Kahit napapaligiran siya ng tao, pakiramdam niya ay mag-isa siya. Walang tunay na nakakakilala sa kanya. Walang nakakakita kung sino siya kapag wala ang kamera. At higit sa lahat, siya mismo, hindi na niya kilala ang sarili niya. Ito ang realidad ng kasikatan. Habang dumadami ang tao sa paligid mo, mas lalo kang nawawala sa sarili mo. At doon siya napagod. Hindi dahil sa trabaho, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa buhay na hindi na niya kontrolado. Yung gigising ka, pero hindi mo alam kung sino ka na. Yung nakatingin ka sa salamin pero hindi mo na makilala ang sarili mo. Noong 2004, nagsimula ang pagbabago. Hindi ito biglaan. Ito ay sunod-sunod na realization. Unti-unting pag-amin. Hanggang sa dumating siya sa puntong sinabi niya sa sarili niya, hindi ako masaya. At minsan, iyon ang pinakamahirap tanggapin, lalo na kung sa mata ng iba nasa iyo na ang lahat. Sa pananampalataya, nakahanap siya ng bagong direksyon, isang identity na hindi nakabase sa katawan, sa kasikatan, o sa opinyon ng iba. Isang identity na hindi kailangang i-perform, kundi maramdaman. At dito pumasok ang pagsisisi. Hindi niya itinago ang nakaraan niya, hindi niya binura. Hinarap niya ito. Inamin niya na kung maibabalik ang panahon, hindi niya pipiliin ang parehong landas, hindi dahil sa kahihiyan lang, kundi dahil sa epekto nito sa kanya bilang tao. Noong 2017, pinatanggal niya ang kanyang breast implants, isang malinaw na simbolo ng pagbabalik sa sarili. Hindi lang ito pisikal na desisyon, isa itong personal na deklarasyon. Hindi ko na kailangang baguhin ang sarili ko para tanggapin. Pero hindi doon natapos ang pagbabago. Pinili niyang bumalik sa pag-aaral sa Ateneo de Manila University at nagtapos ng creative writing noong 2012. Isang hakbang na para sa sarili niya, hindi para sa industriya. At mula doon naging writer siya. Hindi na siya umaarte para sa kamera. Nagsusulat na siya para sa mas malalim na layunin. Nagbahagi siya ng mga kwento ng paghilom, pagkakamali at pagbangon. Mga kwentong hindi scripted kundi tunay. Noong 2010, pinakasalan niya si Joseph Bonifacio at tuluyan niyang iniwan ang showbiz. Pinili niya ang isang buhay na tahimik, pribado at mas totoo. Walang spotlight, walang script, walang pressure na mag-perform. Pero kahit nagbago na siya, hindi nawala ang mga issue. May mga bumabalik sa kanyang nakaraan. May mga nagdududa sa kanyang pagbabago. May mga humuhusga pa rin. At kabilang sa mga naging kontrobersya ay ang usapin tungkol sa umano'y paggamit ng tights para sa travel, isang paratang na kanyang itinanggi at nilinaw. At dito mo makikita na kahit gaano ka magbago, may mga taong mananatili sa lumang bersyon ng pagkakakilala sa iyo. Pero sa kabila ng lahat, pinili niyang magpatuloy. Hindi na bilang bold star kundi bilang isang taong dumaan sa proseso at piniling buuin muli ang sarili niya, mas tahimik, mas malinaw at mas totoo.